Ngayon nga lang natin na voice over yung vlog na to. Sobrang busy nga natin kahapon. Ito ngayong time na libing ng nanay namin. Sa mga bago pa nga lang dito sa page natin or kung napadaan ka lang, ito nga pala si Rome. Pang 10 days na nga natin ngayon dito sa Pilipinas. Sobrang aga nga natin nagising nung time na yan. Dahil nga pagkatapos ng mga ilang araw, ngayong araw na nga ililibing yung nanay namin. 9 AM ngayong start ng mass at kailangan nga mailabas ngayong labi ng nanay namin dito sa bahay ng 8:30. Kaya naman nagsigising kami ng maaga para makapag-prepare. At meron nga tayo ditong slice bread. Nagtulong-tulong nga kami kagabi para gawin to. Para yung makikilibing mamaya, makakain man lang sila kahit papaano. Sa Santa Fe nga ililibing yung nanay namin. At yung bahay nga namin nasa Victoria. At yung makikilibing nga, maglalakad na sila ng mga 2 oras. Kaya gumawa kami kagabi ng tinapay at saka itong juice. Para pagdating ng makikilibing doon sa sementeryo, maka-snack man lang sila kahit papaano. At tinulungan ko na nga yung kapatid ko dito na si Roy. Nilipat na nga namin yung juice dito sa kabilang lagayan para isang bitbitan na lang. At bago nga ilabas yung nanay namin dito sa bahay, sinilip nga muna namin isa-isa. Sa mga oras na nga yan, bigla ngang lumakas yung ulan. Kaya hindi mailabas yung nanay namin dito sa bahay. At tinulungan na nga ni Rhea yung isang kapatid ko dahil nga mali yung pagkalagay niya ng ribbon. At huminto na nga yung ulan kaya naman hinakot na nila isa-isa yung mga gamit. Pinatulungan na nga namin sila dahil nga 2 tao lang sila naghahakot ng mga gamit. At ilang minuto na nga lang mag-aalas 9 na. At nandun na nga si Father sa simbahan at nagtulong-tulong na nga sila para mailabas yung labi ng nanay namin. May kabiling ba? Oh, okay. At fast forward na nga tayo. Nandito na nga tayo sa sementeryo. Hindi na nga tayo kanina nakapag-vlog sa simbahan. At habang hinihintay nga natin yung nanay natin na maibaba doon sa sasakyan, nauna na muna ako dito. Dito nga ilalagay yung nanay natin sa taas. Yung nasa baba nga, yung lola namin at saka yung tito ko. Dito na nga lang namin pinalagay yung nanay namin sa taas para naman may kasama siya. Sa mga oras na nga yan, nandito na nga yung nanay natin. Medyo nahirapan nga sila bago sila makarating dito dahil nga masikip yung daan at saka maputik pa. At binuksan nga yung kabaong ng nanay ko para makita nga siya sa huling sandali ng mga kamag-anak niya, pati na rin yung ibang mga kapatid ko. At ilang saglit na nga, pinagtulungan na siyang maiakyat dito sa taas. Gusto ko nga pala magpasalamat sa mga taong tumulong sa amin. Lalong-lalo na kay Nanay Iyang, kay Matiling, kay Ate Mariel, kay Ate Berlin, kay Ate Malu, kay Ate Marivic, kay Ate Angga, at sa iba pa. Hindi ko na kayo maisa-isa dahil baka abutin tayo ng umaga nito. At sa nanay ko, kung naririnig mo man ako, maraming salamat sa 59 years. Salamat nanay sa pag-intindi mo sa aming magkakapatid. At sorry nay sa mga pagkukulang namin bilang mga anak. Maraming salamat sa lahat nay. At sa mga oras na nga yan, pauwi na nga kami. Hanggang dito nga lang muna yung vlog natin. Muli, ito nga pala si Rome na nag-iiwan ng isang kasabihan.
Mahalin nyo yung magulang nyo habang may oras pa.